Noong unang panahon, ang digmaan ay bahagi na ng buhay ng mga sinaunang tao. Hindi ito simpleng away lang o rambulan. Ito ay labanan para mabuhay. Kailangan nilang lumaban para sa kanilang teritoryo, pagkain at pamilya. Ang mga unang digmaan ay naganap dahil sa pangangailangan. Kapag kaunti ang pagkain, makikipaglaban ang isang tribo para makakuha ng mas maraming pagkain. Mahalagang malaman natin ang kasaysayan ng digmaan ng mga sinaunang tao. Dito natin makikita kung paano nagsimula ang mga labanan at kung bakit natin ito ginagawa. Malalaman din natin ang epekto nito sa ating mundo ngayon. Sa susunod na bahagi, ating kilalanin ang mga tribo at sibilisasyon na nakilala sa pakikidigma. Maraming tribo at sibilisasyon ang sumikat dahil sa kanilang galing sa pakikidigma. Sa gitnang silangan, nariyan ang mga Sumerian. Sila ang isa sa mga unang sibilisasyon na nagtayo ng mga lungsod at gumamit ng mga armas na gawa sa tanso. Kilala rin sila sa kanilang diskarte sa pakikidigma. Sa Europa, nariyan ang mga Romano. Ang kanilang hukbo ay isa sa mga pinakamahusay at pinakadisiplinado sa buong mundo. Sinakop nila ang malaking bahagi ng Europa gamit ang kanilang lakas at organisasyon. Sa Asya, nariyan ang mga Mongol, kilala sa kanilang husay sa pakikibaka gamit ang mga kabayo at pana. Sa pamumuno ni Genghis Khan, nasakop nila ang malaking bahagi ng Asya at Europa. Ang mga labanan ng mga sinaunang tao ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang lakas. Ito ay nagpapakita rin ng kanilang talino sa pagbuo ng mga estratehiya at teknolohiya. Sa simula, ang mga sinaunang tao ay gumagamit lamang ng mga simpleng armas tulad ng bato, kahoy at buto. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuto silang gumawa ng mas matitibay at mas epektibong mga armas. Natuklasan nila ang metal at gumawa ng mga espada, sibat at palaso. Bukod sa armas, mahalaga rin ang taktika sa pakikidigma. Ang mga sinaunang general ay nag-iisip ng mga paraan para malinlang ang kanilang kalaban. Gumagamit sila ng mga patibong, sorpresa at mga espesyal na pormasyon para matalo ang kanilang mga kaaway. Ang mga teknolohiya at taktika na ito ay nagpapakita ng talino ng mga sinaunang tao sa pakikidigma. Patunay ito na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa talino at diskarte. Ang mga digmaan ng mga sinaunang tao ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng mundo. Ito ang humubog sa mga bansa, kultura at teknolohiya na mayroon tayo ngayon. Mahalagang pag-aralan natin ang kanilang kwento upang matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang digmaan ay laging may kaakibat na sakit at pagdurusa. Dapat nating tandaan ang mga aral mula sa nakaraan at sikaping bumuo ng isang mapayapang mundo para sa lahat.